Hello po mga kalingap, mga kababayan, kabisis ka papi, magandang buhay. Once again, Analisa Reality Vlog. Maraming salamat po to my new subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Mga silent viewers, salamat po sa suporta ninyo. Nandiyan lagi sa comment section na nagbibigay na din ng kanilang sariling opinion. Salamat po sa suporta. Mga nagta-thumbs up, nagpipindot po ng like, at saka mga nag-share. Thank you po sa suporta ninyo. At salamat po sa hindi pag-i-skip ng ads. So ito ngayon, totally naman to, hindi naman nasasabing reaction talaga. Yung pinagdadaanan ni Dara, so nalaman natin, noong nagtataka na ako, sabi ko, tumataba yung batang ito. Pero nasa isip ko na baka mayroon siyang problema sa kanyang monthly, buwan ng dalaw niya. Possible kasi isa yun sa symptoms kung bakit baka delay, ganun. Yun ang nasa isip ko noon. So ngayon, ito, kumpirmado, tama nga. Kasi isa yun sa signs na pag hindi ka dinadatnan, syempre naiipon yung dumi. Ayan yung side effect. Tapos kung may medication pa siyang tinitake, ganado kumain, ayan na yung resulta. Dara, hindi ka nag-iisa. Kaya ko to binigyan ng reaction kasi yung anak ko din ganon, yung panganay ko. Nakagraduate na siya ng college, saka lang nagbago yung kanyang physical, yung timbang niya. Talagang as in, naging malusog siya at nagpa-check up yun siya nung nagtatrabaho na kasi may insurance naman. So doon namin nalaman, doon niya nalaman na meron nga siyang PCOS din. Kasi nagtataka din ako, nag-aalala ako ng mga ka-business kasi once na isang buwan lang na hindi ka datnan, yung sakit ba? Syempre yung mga toxins ba, yung dumi sa dugo, nandun maiipon. So ganun talaga sa genes. Siguro namanan niya sa, kasi ako regular naman, and then baka sa mga kamag-anak, ganun. So kay Dara, doon sa comment section, alam ko dati pa na may mga sa kanya, may mga negatibong komento na, ayun nga, lumalaki na si Dara, na yung katawan niya, biglang nagbago, simula nung natulungan ng kalingap, yung mga ganun, marami mga komento doon. So ngayon, may mga bawi sila sa mga komento na yon na kay Dara, kasi nalaman na nila ngayon ang problema ng bata. Hindi madali yun. Nakaka-stress yun. Yung isipin mo na hindi ka regular, na dinadatnan, katulad ng iba. So, siyempre yung bata, tahimik lang siya. Sabi ni Kalinga Prab, bakit hindi mo sinabi? Siyempre nahihiya yun. Kanino siya mag-o-open? Diba? Wala natin doon sa mga angels kung meron siyang ka-close na pinagsabihan. At least ngayon, alam na natin, ayun, wala talaga siyang gamot. Tama si Kalinga Prab. Yung lifestyle ba? Avoid yung mga matatamis, mga soft drinks, tapos mga junk foods, isa pa rin yan. More dapat mga gulay ang kinakain ng ganyan. Kaso ako din, sa anak ko nahihirapan ako kasi mapili din siya sa pagkain eh. Alam mo naman yung mga milk tea na yan. Ang hirap pigilan. Starbucks, ang hirap. Mga malalamig. Pero kailangan talaga. Saka mag-exercise. Isa yan para mabawas-bawas. At saka hindi masyadong mag-isip. Bawas na rin sa carb. Kasi para makatulong. Exercise talaga. Ang tawag dito. Yung mag-yoga, malaking bagay din. May mga nanonood kasi ako simula nang nalaman ko meron din yung anak ko. So ina-advisean ko na din siya. Tingnan mo kung ano yung dapat gawin para gumaling ka. Yung hindi naman as in, yung ibig kong sabihin doon is maging regular. Kasi minsan mga kalingap, 2 buwan, 3 buwan, wala. Tapos pag dinatnan, grabe, nakakatakot, ang dami. Kasi meron siyang maintenance. Mahal po ang maintenance ng may PCOS. Yung pills na iniinom nila para lang datnan, ang mahal po. Kulangan kung magkano yung sa anak ko. Sabi niya dati nasa 700 daw pang isang buwan. Mahal po ang maintenance nila. Kaya minsan hindi na siya bumibili. Sabi ko mag-herbal na lang. Kaso ganun nga, pag mga herbal, ang mga bata, hirap din painumin. Sabi ko magluya, pakulo, tapos yung yung cinnamon, ayaw talaga, mahirap. Pero siguro kung nandoon ako, mapipilit ko siya painumin. Sana Dara, laging lang, ingat na lang sa sarili mo. Kasi syempre wala siyang mama, wala siyang nanay na mapagsasabihan. Hindi niya mai-open, yun lang kahit mahirap. Silent type lang si Dara. Kaya maraming nagmamahal sa batang to. Ngayon, alam na natin, support natin si Dara.
Nakakaawa din yung batang yan. Yung biro mo siya na yung naging nanay doon sa bunso niyang kapatid kay Bea. Diba? Napaka-responsable niyang bata. Kaya salamat kila Kalinga Prab dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila kay Dara. Siyempre Kalinga Angel yan. At wala namang ibang magsusuporta, tulong din kasi siya yung tatay nila. Ano din, yung hanap buhay. Hindi rin ganun kaigi ba? Yan. So, ayun, ngayon malinaw na po sa atin ngayon ang sitwasyon ni Dara. Sana na himasmasan na yung iba na nambabas sa kanya. Lalo nating mahalin si Dara ngayon. Dahil yung kanyang pinagdadaanan, hindi yan basta-basta ganun lang kadali. Maswerte tayo na regular. Walang problema sa katawan. Pero sabi nga ni Kalinga Prab, kahit ganun, maganda ka pa rin. Maganda naman talaga si Dara kahit maging malusog ba yung kanyang katawan. Malambot pa rin siya. Maano pa rin siyang sumayaw. Napapansin nyo naman yan, mga Kalingap. So, ayan, love-love lang po tayo. Sabi nga nung nabasa ko doon sa comment na isa daw siya na nagbigay ng negatibong komento doon sa Reels yata yun. Yung binabawi na niya dahil alam na niya ang sitwasyon ng bata. Lesson learned para sa ating lahat na huwag tayo manghuhusga ng ating kapwa kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan. Magbigay lang tayo ng mga positibong komento, motivation para mas lalong ma-lift up yung kanyang sarili. Tulad niyan ngayon, pinagdadaanan ni Dara. So ikaw Dara, ngayon na marami nang nakakaalam sa social media, syempre kay Kalinga Prab, marami na magpe-pray sa iyo na maging strong ka. Ingatan mo lang yan, sarili mo kasi yun nga, mahirap talagang halimbawa dumating na siya doon sa tamang edad ng asawa na mahirap daw talagang magbuntis yung mga ganyan. So yun lang po yung aking masasabi sa ngayon patungkol kay Dara. Wala talagang gamot yan Dara, kainan mo na lang ng mga masusustansyang pagkain, iwas ka sa mga bawal. Ayun doon po sa aking last upload. Maraming salamat po kay Nanay Soledad Belmonte at saka si Ma'am, sino ba yun? Sandali po wait lang po. Titingnan natin para hindi tayo magkamali. Ayan. So shoutout po doon sa 118 na nag-post ng aking ginawang reaksyon. Yung pag-akit nila Kalinga Prab doon sa bahay na nasa Burol. Ayan. At saka kay Ma'am Merlin Matsuka, shoutout po. Sila po yung nandyan sa comment section. Siyempre yung iba mga silent viewers, salamat po sa inyo. At pala, shoutout kay Julie, naalala na kita. Julia Pardalis Vlog, tama kabayan, please, sa comment down below. Siya po yung kababayan ko, taga-Tanawan, Leyte, shoutout po. So hanggang dito na muna, gagawa po ako ng isa pang recording para sa aking reaction. Ingat po tayo, to God.